Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ngayon pong hapon, welcome po ulit sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang daily Bible study po natin dito sa Rema Fields. Marami na po tayong mga natututunan sa mga itinuturo po ng ating mga pastor. Amen po. At panibagong linggo at panibagong pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Hayaan po natin na sa linggo pong ito, sa week po na ito, tayo po ay mag-aral at matuto ng salita po ng Panginoon. Ngayon pong linggong ito ay meron po tayong bagong topic na pag-aaralan. At ang title po nito ay, What kind of soil are you? Alam niyo po, ako po ay naka-deploy dito po sa isang lugar na kung saan ang karaniwang trabaho po ng mga tao ay pagsasaka. Ibig sabihin po, dito po sa lugar na ito ay magandang mag-grow ng mga pananim. Nakikita ko nga po ang paligid at ang paligid po nito ay punong-puno ng mga pananim na palay, pananim na mais, at kung ano-ano pa pong mga pananim, depende po sa panahon. At sa pagtatanim po, ang unang-unang i-consider mo ay anong klaseng lupa ba ang tataniman mo? Amen po. At ito ba ay mag-grow o ang tanim na ito ba ay mamamatay? At ngayon po, the question is, anong klaseng lupa ka? What kind of soil are you? Makipagbukasan po tayo dito po sa aklat po ng Mateo, chapter 13, verse 19. Basahin ko po sa inyo dito, sabi po niya, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya inuunawa, darating ang masama at aagawin ang naihasik sa kanyang puso. Ito ang naihasik sa tabing daan. Alam niyo po, sa talinghaga po ng maghahasik, ang unang lupa ay ang daan. Doon nahulog ang binhi at anong nangyari? Sabi po sa Mateo chapter 13 verse 4, dumating ang ibon at kinain ang mga buto. Noon, ang number one po na uri ng lupa, sabi niya, what kind of soil are you? Number one po ay dapat, hardened, and distracted hearts. Ito po yung binhi na nahulog doon po sa daan. Sabi nga po niya dito, hardened and distracted heart. Ang daan po ay matigas. Amen po. Kung tatapakan mo, hindi lulubog ang paa mo. Amen po. Bakit? Ito po ay, ang daan po ay matigas. Ang sabi nga po niya dito, tinatapak-tapakan. Amen po. Marumi. Amen po ba? At ang daan po, syempre, ito po ay dinadaan-daanan ng mga tao. At sabi nga po niya dito, ito ay hindi suitable para pagtaniman. At alam niyo po, ang lupa or ito pong pinaghulugan ng binhing ito, sabi nga po, ay ang daan. At sabi niya dito, ito po ay ang pusong, una, nakakarinig, pero hindi nakikinig. Magkaiba po ang nakakarinig sa nakikinig. Maaaring naririnig mo lang ang salita ng Diyos, pero hindi mo naman pinapakinggan. Amen po. At isa pa po, nakakaalam, pero hindi tumatanggap. Maaaring alam mo ang salita ng Panginoon, pero hindi mo kayang tanggapin kung ano ang nakasulat doon, kung ano ang utos na nakapaloob sa Biblia. Amen po. At ang pangatlo, sabi nga po niya dito, nakakaintindi, pero hindi nagbabago. Amen po. At magbibigay po ako sa inyo ng mga halimbawa ng, sabi po dito, halimbawa ng binhi na nahulog sa daan or halimbawa ng hardened and distracted heart. Ang una po dito ay scrolls during sermons, never listens fully. Makakakita po tayo sa simbahan ng mga tao na nandyan, yes, nakikinig ng salita ng Panginoon, pero ang sabi nga po niya dito, scrolls during sermons, never listens fully. Ito po yung mga taong distracted, hindi makapag-focus sa pakikinig. Sila yung mga taong physically present but mentally absent.
Nakakita na po ba tayo sa simbahan ng mga tao na ah, hawak ang cellphone, akala mo nagno-notes, pero kung titingnan mo at pagmamasdan mo, nag-i-scroll na sa Facebook, nag-i-scroll na sa TikTok, nag-i-scroll na sa Instagram. Amen po. At ang sabi po dito, sila yung mga tao na physically, yes, nandyan sila. Pero ang mentally po ay absent sila. Amen po. Ibig sabihin, distracted sila sa iba't ibang mga bagay. At sabi po niya dito, para sa kanya, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay boring. Alam niyo po, kung ikaw ay nakafocus sa salita po ng Panginoon, sabi nga, kahit anong distraction sa paligid, hindi mo ito papansinin. Kahit anong, sabi nga, kung ikaw ay nakikinig, fully yung attention mo ay nandun sa tagapagturo, sa tagapagsalita, alam niyo po, hindi ka maboboard. Amen po ba? At ang sabi nga po niya dito, nasa unahan ang pastor, nagtuturo, pero ikaw, nasa Facebook, nag-i-scroll, naghahanap ng latest na trending. Amen po. Marami po tayong ma-o-observe na ganyan sa simbahan. Kaya nga po maganda na ikot mo yung attention ng mga tagapakinig mo. Amen po ba? At gayon din naman po, ang sabi nga po niya dito, never listens fully. Ito yung mga tao, sabi nga dito, yung hander, sabi niya dito, yung hardened and distracted heart, ito yung mga taong nag-i-scroll during sermons at hindi nakikinig. Amen po ba? At ang pangalawa po dito, too busy for prayer, always later. Laging mamaya na lang ako mananalangin. Mamaya na lang ako magbabasa ng Biblia. Mamaya na lang ako magsisimba. Sa susunod na lang. Kaya nga sabi niya dito, too busy for prayer. Always later. Ito yung mga tao walang panahong manalangin. Mamaya na lang ako magpe-pray. Sobrang busy pa. Laging busy, laging may inuuna, hanggang sa nasanay na ang puso na ipagpaliban ang Diyos. Sabi nga po, laging busy, laging may ginagawa, laging may pupuntahan, laging abala, hanggang sa ang puso mo ay nasanay na hindi mo kinakausap ang Diyos. Hanggang sa ang puso mo ay nasanay na ipagpaliban ang Diyos. Amen po. Ang sabi nga po, no one is too busy for the one you love. Amen po ba? No one is too busy for the one you love. It's just a matter of priority. Hindi mo pwedeng sabihin na busy ako. Kundi ang sabi nga niya dito, it's just a matter of priority. Walang taong busy doon sa minamahal mo. Amen po. At ito po ang tanong, will you prioritize Him? Will you prioritize God? Amen po. At ang pangatlo po dito, sa hardened and distracted heart, ang sabi nga po niya dito, knows Bible verses but never applies it. Naalala ko po noong mga nakaraang linggo, ang pinag-aralan po natin dito po sa Bible study po natin ay, ang sabi nga po niya doon, nagbabasa ka ng Biblia, pero bakit hindi ka nagbabago? Sabi nga, you are reading the Bible, pero bakit hindi nababago ang buhay mo? At ang sabi nga po niya dito, knows Bible verses but never applies it. Maraming alam sa Bible, pero hindi mo makitaan ng nakasulat sa Bible. Ibig sabihin, hindi ina-apply, hindi ginagawa ang anumang nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, matigas ang ulo. Ibig sabihin, pasaway. Amen po. Ang knowledge alone does not equal spiritual maturity. Hindi pwedeng alam mo lang. Hindi pwedeng, oo, alam ko kung saan book nakasulat yung sinabi mo. Oo, alam ko ang nakalagay sa verse na to. Pero ang sabi nga niya dito, knowledge alone does not equal spiritual maturity. Hindi lang knowledge ang kailangan mo rin ng wisdom at kailangan mo rin ng application. Amen po ba? At yung mga Pariseo
kung matatandaan po natin, noong time po ni Jesus, alam nila ang kautusan. Amen po. And yet, nireject nila si Jesus. Ibig sabihin, matalino sila sa mga nakasulat sa Biblia. Alam nila yung kautusan ng Diyos, and yet, hindi nila tinanggap si Jesus. And yet, nireject nila si Jesus. Sabi nga po dito, head knowledge is not the same as heart surrender. Kailangan, hindi lang head knowledge, kundi ang sabi niya dito, nandun po dapat sa atin na yung heart natin ay fully surrendered sa Lord. When the word stays in the mind but never reaches the will, it produces pride instead of fruit. Ang kailangan po natin dito ay isang puno na namumunga, isang binhi na tumutubo. Kaya nga po sa pinag-aaralan po natin ngayon, sabi niya, what kind of soil are you? Ikaw ba ay yung the path, yung daan? Sabi nga niya dito, hardened and distracted yung heart mo. Amen po. No wonder, sabi niya dito, when the word stays in the mind but never reaches the will, it produces pride instead of fruit. No wonder kung bakit marami pa rin matigas ang ulo. No wonder kung bakit marami pa rin ang pasaway. Dahil they don't live on what was written in the Bible. Hindi sila namumuhay kung ano yung nakasulat, nakasaad doon po sa Biblia. Amen po. At ang pang-apat po dito, constant noise, music, podcast, media, drown out God. Sabi nga po dito sa Mateo chapter 13 verse 19, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. Ang isang way para manakaw agad ng kaaway ang salita ng Diyos na nandyan sa puso mo is not merely persecution. Hindi lang po persecution. Ano sabi niya dito? But the constant noise, mga ingay sa isip mo that keeps your mind busy and your heart distracted. Music, podcast, media, sabi nga, social media, sabi nga, ito yung constant noises na, sabi nga po, na maaaring, sabi nga po, drown out God. Ibig sabihin, mapalayo ka nito sa Diyos. Amen po, na hindi mo na napapansin ng Diyos dahilan sa constant noises na nasa iyo. Ang sabi nga po niya dito, God speaks in quiet moments. God speaks in your quiet moments, not chaos. Pag masyado nang maingay ang paligid, nananakaw ang salita sa iyo. Why? Hindi na natin nanonotice na nagsasalita na ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi masyado ka nang punong-puno ang isip mo, masyado nang maingay ang paligid mo na hindi mo na manotice at hindi mo na marinig na ang Panginoon ay nagsasalita sa iyo. Amen po. Your thoughts become so crowded that you cannot focus spiritually. Sobrang crowded na ang isip mo na hindi mo na, sabi nga, hindi ka na makapag-focus sa spiritual na bagay. Hindi ka na makapag-focus sa Panginoon. Nai-ignore mo na ang Diyos. What is ignored is easily stolen. The seed is sown, but it never takes root. Ito po yung sabi nga po yung the path, hardened and distracted heart. Sabi niya dito, truth heard, never received. Ulitin ko po, truth heard, never received. Maraming Kristiyano sanay makarinig ng salita ng Diyos, pero walang pagbabago. Maraming Kristiyano ang palaging nakakarinig ng mensahe ng Panginoon, pero hindi dumadaan sa application. Amen po. At sabi niya dito, ang daan ay lupa na paulit-ulit na tinatapakan, kaya tumitigas. Ganito rin ang puso, na paulit-ulit na nakakarinig, pero hindi sumusunod. Unti-unting tumitigas. So ngayon po, i-check natin yung sarili natin. Anong klaseng lupa tayo? Tayo ba ay itong daan na the path, hardened and distracted? Distracted ba yung puso natin?
Matigas na ba yung puso natin? Kaya nga, ang sabi niya dito na mga example sa binanggit ko po kanina, ito yung mga taong nag-i-scroll during sermons. Hindi talaga nakikinig. Sobrang distracted sila sa mga bagay-bagay. Ang hawak, cellphone, nagpe-Facebook, kahit may nagtuturo sa unahan. Too busy for prayer. Always, mamaya na lang. Knows Bible verses but never applies it. At sabi nga niya dito, constant noise. Music, podcast, media, drawn out. God. At i-close ko po dito, meron pong isang miyembro dito po na siya po ay merong bukid. Meron po siyang pag-aaring bukid. At syempre, siya po mismo ang nagsasaka sa kanyang bukid. At siya po ay nagtanim ng palay. At yung palay na to, syempre, hindi mo naman ito basta itatapon lang yung binhi. Hindi mo naman basta lang ilalagay yung buto, yung binhi ng palay. Kundi alam nyo po, ang sabi nga po dito, sabi nga po, itong member na to, alam nyo po, siya ay inaalagaan niya yung palay niya, ginagawa niya ang lahat, pinapatubigan. Amen po. At sabi nga po, pinapatubigan niya, inaabonohan, nilalagyan ng spray. Sabi nga po, ini-sprayan niya ang mga pananim niya in order na hindi ito sabi nga po, in order na ang palay niya ay tumubo. Amen po. Pero hindi inaasahang pagkakataon. Alam niyo po, ang sabi niya, kinamusta ko po yung palay niya. Sabi ko, kumusta po yung pananim niyo? Kasi alam niyo po, may mga Sundays na hindi siya nakakasimba kasi ang sinasabi niya, yung kailangan kong patubigan yung palay ko at kailangan na may magbabantay, wala akong mautusan. Ibig sabihin, pinapriority na niya yung palay niya kaysa sa i-priority ang Diyos. Amen po. Kaya nga po, itong pananim niya na ito ay biglang napeste. Kagaya po ng sinabi ko kanina. Yung pananim niya, ini-sprayan niya. Kasi alam niya na may maraming peste sa paligid. Ini-sprayan niya para hindi pestehin. Gayun pa man, pineste pa rin. Sabi niya, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Libo-libo na ang nagastos ko. Pero gayun pa man, sabi niya, pineste pa rin. Sabi niya, yung iba, sabi niya, tinatry pa niya, baka ma-save pa. Pero sumunod na kinamusta ko siya. Sabi ko, kumusta na po yung palay niyo? Alam niyo po, ang sabi niya, wala na, pinaararo ko na. Sayang. Alam niyo po, hindi basta-basta ang ginastos niya, kundi 5 digits yung kanya pong nagastos doon po sa palay niya. Gayon pa man, hindi ito namunga. Bakit? Sabi nga niya dito, kagaya ng example na sinabi ko po sa inyo kanina. Sabi niya dito, too busy for prayer, always later. Alam niyo po, mas inuna ang ibang bagay. Anong klase ng lupa kaya meron dun sa tinaniman niya? O baka naman, mali na ang puso niya. Amen po. So, sa bawat isa po sa atin, i-check po natin, anong klaseng puso meron tayo? Anong klaseng lupa ang meron tayo? Tayo ba ay kapag tinaniman ng isang binhi, tayo ba ay mamumunga? O kagaya ng daan, ng isang binhi na nahulog sa daan, at ito po ay tinuka ng mga ibon. So, ganun kadali lang po yung ibabahagi ko po sa inyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dalangin namin na ang bawat salita na napakinggan namin, O Diyos, ay tumimo sa aming puso at isipan. Hayaan mo, Panginoon, na kami ay maging isang mabuting lupa na kung saan ang binhi ay nagbubunga at tumutubo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Dalangin namin na ito ay mag-ugat sa aming mga puso, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. God bless po.